Mga kababayan, Hunyo 15, 2026, meron palang malaking ipapamigay na social pension, pero hindi lahat ay kasama. Kung kayo ay senior citizen, SSS pensioner o GSIS pensioner, panatilihin ninyo ang pagkikinig dahil ipapaliwanag natin ngayon kung sino talaga ang makakakuha nito, magkano ang halaga at kailan ito ilalabas. Una sa lahat, ang social pension na ito ay para sa mga indigent senior citizens, ang mga walang regular na income, walang pension mula sa SSS o GSIS, at hindi tatanggap ng ibang ayuda mula sa gobyerno. Ang halagang ipinangako ay umaabot sa 3,000 piso bawat individual, depende sa lokal na implementasyon ng inyong LGU at sa availability ng pondo mula sa DSWD. Ngayon, marami sa inyo ang nagtatanong, paano kung ako ay SSS pensioner? Makakaklaim ko pa rin ba ito? Sa pangkalahatan, ang Social Pension Program ay para lamang sa mga senior citizen na walang permanenteng pensyon. Kung kayo ay tumatanggap ng buwan ng SSS o GSIS pension, malamang ay hindi kayo kasama sa listahan ng social pension. Pero huwag mag-alala, meron tayong ipapaliwanag na ibang update para sa inyo, kaya manatili lang sa video na ito. May isa pang mahalagang update na dapat malaman ninyo. Para sa mga SSS pensioners, regular na nilalabas ang inyong buwanang pension ayon sa huling digit ng inyong SSS number. Halimbawa, kung ang huling digit ng numero ninyo ay 1 o 2, karaniwang ilalabas ang pensyon sa unang araw ng bangko ng bawat buwan, kung 3 o 4, sa ikalawang araw, at kung 9 o 0, malapit sa katapusan ng linggo. Importante na laging i-check ang inyong bank account o ang inyong cash card araw-araw dahil ang eksaktong oras ng pag-credit ay depende rin sa bangko. Ngayon, pag-usapan natin ang computation. Halimbawa, kung kayo ay isang SSS pensioner na may basic monthly pension na 6,000 piso at kayo ay may dependent na anak sa ilalim ng 21 years old, magkakaroon kayo ng dependence pension na karagdagang 10% ng basic pension o humigit kumulang 600 piso. Kung wala kayong loan, ang inyong total na matatanggap ay magiging 6,600 piso bawat buwan. Pero kung kayo ay may existing salary loan o pension loan mula sa SSS, automatikong ikakaltas ito sa inyong buwanang pensyon. Halimbawa, kung ang monthly amortization ng inyong loan ay 1,000 piso, ang matatanggap ninyo na lang ay 5,600 piso. Kaya kung bigla kayong nagulat na mas mababa ang natanggap ninyo kumpara sa inaasahan, tingnan muna kung meron kayong existing loan bago kayo mag-alala. Ito ang hindi alam ng marami. Kapag may overpayment sa nakaraang buwan, halimbawa dahil sa late processing o sa pagbabago ng dependent status, posibleng ikaltas ito sa susunod na pensyon ninyo bilang offset o clawback. Ibig sabihin, kung nabigyan kayo ng sobra noong nakaraan, hindi ibig sabihin nito ay extra na kayo ang pera. Babawiin ito ng SSS sa susunod na buwan o mga sumusunod na buwan paunti-unti para hindi kayo mabigla sa malaking bawas. Para sa mga GSIS pensioners, parehas din ang sistema. Kung kayo ay retiree mula sa gobyerno, ang inyong basic monthly pension ay base sa inyong average monthly compensation at sa bilang ng taon ng inyong serbisyo. Halimbawa, kung ang inyong basic pension ay 8,000 piso at meron kayong GSIS consolidated loan na binabayaran ng 1,500 piso kada buwan, ang matatanggap ninyo ay 6,500 piso. Pakinggan ninyo itong mabuti. Para sa mga GSIS pensioners, mahalaga ang Pension Alive Verification. Kung hindi ninyo ito nakumpleto sa nakatakdang panahon, posibleng masuspend ang inyong pensyon. Kaya kung may abiso kayo mula sa GSIS tungkol dito, huwag ipagpaliban. Pumunta agad sa pinakamalapit na GSIS branch o gamitin ang online verification kung available sa inyong lugar.
Ganoon din sa SS, meron tayong ACOP o Annual Confirmation of Pensioners. Kung hindi ninyo ito ginawa, maaaring matigil ang inyong buwanang pensyon habang hindi pa kayo nakukumpirma. Kaya kung tumatanggap kayo ng text o liham mula sa SSS tungkol sa ACOP, huwag ito ipagwalang bahala. Ito ay para lamang patunayan na buhay kayo at kwalipikado pa para tumanggap ng inyong pensyon. Karapatan ninyo ito, kaya siguraduhin hindi mawawala. Ngayon, babalik tayo sa social pension. Para sa mga kwalipikadong indigent senior citizen, ang 3,000 piso na ito ay maaaring ilabas sa pamamagitan ng inyong barangay o sa pamamagitan ng cash card, depende sa proseso ng inyong lokal na pamahalaan. Ang ilang LGU ay may sariling schedule ng pag-release, kaya ang pinakamainam na gawin ay direktang magtanong sa inyong barangay hall o sa social welfare office ng inyong munisipyo o lungsod dahil sila ang may pinakabago at pinaka-eksaktong impormasyon kung kailan at saan ito ilalabas. Huwag ninyong palampasin ito. Ang panahon ng pag-release ng anumang ayuda ay madalas na ginagamit ng mga manloloko. Kung may tumawag o nag-text sa inyo na nagsasabing kailangan ninyong magbayad ng processing fee para makuha ang inyong 3,000 piso, ito ay malaking red flag. Walang bayad na hihingi ng gobyerno para sa social pension. Huwag din magbigay ng inyong buong impormasyon tulad ng OTP o ATM PIN sa kung sino man, kahit pa sila ay nagpapakilalang opisyal mula sa DSWD, SSS o GSIS. Kapag may pag-aalinlangan, mas mabuti pang personal kayong pumunta sa opisina para kumpirmahin. Mga kababayan, alam kong para sa marami sa inyo, ang halagang ito, kahit 3,000 piso lang, o ang regular na pensyon ninyo bawat buwan, ay malaking tulong sa pang-araw-araw na pangangailangan. Para sa gamot, para sa pagkain, para sa kuryente, o para sa apo na kailangan ng pamasahe papaaralan. Alam namin na bawat piso ay mahalaga at hindi ito biro para sa inyo na buong buhay ay nagtrabaho at nagbayad ng kontribusyon ng tama, makatuwiran lamang na tanggapin ninyo ang nararapat sa inyo sa oras na ito. Kaya tandaan ninyo, ang pensyon na ito ay hindi limos. Ito ay karapatan ninyo. Pinaghirapan ninyo ito sa pamamagitan ng inyong taon-taong kontribusyon o serbisyo sa bansa. Huwag kayong mahihiyang magtanong, huwag kayong matatakot na sumunod sa mga proseso, at huwag ipagwalang bahala ang mga abiso mula sa SSS o GSIS, dahil ang mga ito ay para sa kapakanan ninyo. Kung kayo o ang inyong mahal sa buhay ay tumatanggap ng SSS pension, GSIS pension o social pension, i-share ninyo ang video na ito sa inyong mga kapamilya, kapitbahay o kaibigan na pensyonado. Marami sa kanila ang hindi alam ang mga update na ito at maaaring sila pa ang pinakanangangailangan ng impormasyong ibinahagi natin ngayon. At kung gusto ninyong manatiling updated sa mga susunod na release schedule, computation tips at mga babala laban sa scam, mag-subscribe na po kayo sa channel na ito at i-on ang notification bell para hindi kayo mahuli sa mga susunod na balita. Salamat sa pakikinig, mahal naming mga pensyonado. Ingatan ninyo lagi ang inyong sarili, alagaan ang inyong kalusugan, at huwag kalimutang ipaglaban ang karapatan ninyo. Hanggang sa susunod na video. Diyos bahala sa ating lahat.